Bulok ka pa. Bakit hindi ka binibilhan? Kasi nga, bulok ka pa. Toolflix. Yan, yung kay Tulpo. Toolflix yun eh. Away ng away. Na ina-attract mo, di ba? Ano na pinapasok mo sa utak mo? Useless yun. Yung mga prank. Diyos ko po. Ba yung pampasaya na masaya lang na nakakatawa pero useless naman yung content. Hi, good morning. Good morning. Coach G here. Vlog number 3. And thank you sa lahat ng nag-support dun sa first and second vlog ko. And sana binasa nyo yun, or I mean napakinggan nyo yun. And now, how to have a winning mindset. Na there are two kinds of mindset daw. Sabi dun, we have the fixed mindset and the growth mindset. Yan, kumbaga fixed mindset, growth mindset, alam naman natin ng parang difference. And the fixed mindset, ito yung pag-iisip mo, pag mindset mo sa sarili mo na parang eto na to, given na to, eto lang ang meron ako, right? Kumbaga kung hindi ako magaling sa ganito, hindi talaga ako magaling, or meron akong gustong i-develop sa sarili ko na skills, so ano, wala na, okay na yun. Hindi ako magaling sa ganyan, fix na yan, come what may. May kailangan akong gawin, hindi ako magaling sa sales, hindi ako magaling sa mga tinda-tinda na yan. Eh wala na nga, hindi tayo magaling. So baka sa iba na lang, parang ganun. And the other side naman is the growth mindset. Growth mindset is yung feeling mo kaya mong gawin yun eh. Feeling mo kaya mong gawin yun, right? Kailangan mo lang aralin, right? Kailangan mo lang aralin, kailangan mo lang gawin yung basics. Eh, gusto kong matuto sales. Kunyari yan na lang, sales. Kasi marami nakaka-relate sa atin dyan. Sales, isa mahirap, mahina tayo dyan. Ang totoo kasi, ako mahina ako sa sales talaga dahil ako, naiya ako, bulok ako magbenta or something. Pero yan, dinidevelop ko pa rin siya ngayon. And kung mahina ka pa sa sales ng pagbebenta ng business, if you have a growth mindset, right? Aaralin mo, ang daming libro ng sales, ang daming YouTube, right? YouTube University, ang dami doon. So kailangan mo lang aralin. Ibig sabihin, okay, kumbaga parang ang mindset mo ito, okay, bulok pa ako sa ganito, pero eventually gagaling ako dito. Kailangan ko lang mag-aral, kailangan ko lang maging intentional sa mga gagawin ko na makakatulong doon sa goal ko na yun. Yun yung pagka-difference ng growth mindset sa fixed mindset. Sa lahat ng pagkakataon na ginagawa natin, kung may nangyayari man sa buhay natin na hindi natin gusto, or parang bakit ganon, bakit ganito, is nasa perspective lang natin and nasa mindset natin. Ano? Na baka tinuturuan ako nito ng leksyon, baka lalakas ako dito sa gantong problema, di ba? Lumalakas ako sa gantong problema. And hindi ko alam ngayon kung paano ko susolusyonan, or yung mga tipong bulok ka pa magtinda, bakit hindi ka binibilhan, or bakit walang nangyayari sa business mo? Maybe because kasi nga bulok ka pa, marami ka pang dapat matutunan. Kasi ako, guilty rin ako dyan. Ba't bulok ko pa? Bulok pa ako. Admit ko sa sarili ko, bulok pa ako. Kaya nga ako nag-aaral, diba? Pag aral ka lang, everyday consistency ang kailangan. Everyday discipline. Growth mindset plus consistency, right? Yung fixed mindset and growth mindset, magkaiba silang mindset. So magkaiba silang animal, kumbaga. Kunyari, kung sino yung lagi mong pinapakain, right? Ano ba yung lagi mong iniisip? Wala na yan. Wala, ito lang talaga yung buhay ko. Pag palaging ganun, o kaya babaling na, hindi ako magaling siya, okay, given, iba na lang gagawin ko, or something na iba na lang, diba? Parang anong nangyayari, wala na nga. Yun yung pinapakain mo, so yun yung magiging strong. Kumbaga kung sino yung lagi mong pinoprovide na pakainin, yun yung mangyayari, right? Pero on the other hand, tingnan nyo yung algorithm nyo sa nanonood kayo ng mga Facebook, di ba? Facebook, Instagram, ng mga videos doon. Watch nyo yung algorithm nyo, check nyo lang.
Kung ang algoritmo, pag nanood ka ng Facebook, Instagram, TikTok, ayan, puro video lumalabas na maretisan, Toolflix, kunyari Toolflix, ayan, yung kay Tulpo, Toolflix yun di ba? Panood ka ng panood nun, away ng away, ano naman ina-attract mo, di ba? Ano naman pinapasok mo sa utak mo? Puro ganun. Pero kung nakita mo sa TikTok mo, sa ano mo, puro positive, puro motivation, puro positive, puro pampasaya na may content, ha? Magkaiba yung pampasaya na masaya lang, na nakakatawa, pero useless naman yung content, yung mga prank. Diyos ko po, useless yun. No offense sa mga nagpa-prank, wala ka naman natutunan doon. Yun yung panoorin mo, yung pag-motivate, yung kung paano ka mag-grow, yung may gusto kang matutunan. Yun yung algorithm na dapat dumadating sa'yo. Watch nyo yun. Pero kung feeling mo sablay talaga na hindi makakatulong yung algorithm mo na yun, yung mga videos na napapanood mo everyday, wala namang maitutulong or may aambag sa future mo para mag-grow, kaltan mo. Iba na yung panoorin, sina-attract mo siya everyday. So yun lang, maraming salamat ulit sa mga nanood ng first and second, and baka naman pa-subscribe, but I'm not here to tell you na subscribe lang or something. Gusto ko i-watch kasi yung valuable lessons na binibigay ko, natutunan ko lang din sa lagi kong pinapanood, and gusto ko lang ma-share sa inyo na sana yun lang naman yung wish ko, na sana kung ang lahat lang sana ng tao nag-iisip ng ikaka-grow nila, or na lahat ng nangyayari sa buhay nila iibahin nila yung perspective at for better, parang ganun, siguro ang ganda ng Pilipinas, yayaman ng Pilipinas, and yun yung gusto ko rin mangyari, and gusto ko makatouch ng buhay. Yun lamang po, maraming salamat. Coach G here. Thank you. Please like and subscribe. Thank you.